Praise the Lord. Okay, so this month of December, of course, ang ating theme is Full Blast Love for God. Sino na dito yung in love ka na kay Lord? Dati kasi love mo lang si Lord. Ngayon, in love ka na kay Lord. Can I hear an amen? Alam mo, iba ang in love na in love. Ha? Iba ang in love na iba ang love na love. Ha? Iba yung love mo lang, iba yung in love tayo. Amen? That is why tatapusin natin ang taong ito na tayo ay sobrang in love kay Lord. Amen? Amen. Sino ito yung gusto mo pang ma-in love ng todo kay Lord? Isabi mo, Amen! Yan, di ba? Alam niyo ang topic ang title ng ating message ngayon is Why Do I Love Thee? Yan, Why Do I Love Thee? Okay? In Mark chapter 12, verse 28 up to 30, kanina ay kasama ito doon sa ating while we are singing, di ba? Worshiping the Lord. Nabanggit ito ni Sister Vanji. In Amplified Version, ang sabi dito, then one of the scribes, an expert in Mosaic law, came up and listened to them arguing. Okay? They are arguing with one another. Nagtatalo-talo sila. And notice nung scribes that Jesus answered them well. Okay? So nakita niya ang talino ni Jesus Christ, no? He answered well. And asked him, which commandment is the first and most important of all? Okay, syempre, ang dami kasing law, di ba? Ang daming law. And then, ang daming mga arguments, di ba? Na naranasan nyo na ba yan, yung pakikipag-debate? Di ba? Okay, ito, di ba? Eh, sabi ng scribes, sige, tingnan natin to si Jesus. Sabi niya ganon. Which for you is the first and the most important of all? Ha? Ano ang pinaka-importante sa lahat? Then Jesus answered, the first and most important one, take note it is Jesus who answered this, okay? The first and most important one is, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, pag sinabing soul, life. And with all your mind, pag sinabing mind, thought, understanding, and with all your strength. Ganyan pala ang dapat na full blast love for God natin. Amen? Hindi pala ito simple na I love you, Hindi pala ito yung simple na you decide to love God. No. If we truly love God, full blast love for God, it must be with all our heart, with all our soul, and with all of our mind. Sino dito yung alam mo, nandyan ka na sa level na yan? Na hindi mo lang love si Lord with all of your mind. Hindi ka lang nagdesisyon na mahal mo si Lord, hindi lang. Pero yung desisyon mo na mahalin mo ang Diyos, hindi lang pag-iisip, pero buong puso. Iba talaga pag buong puso. 'Di ba? Naranasan niyo na ba yung nag-serve ka ng buong puso? Naranasan nyo na yun? Alam nyo, yesterday, we were a team. We went to Door of Faith. And then we ministered there. The Team SWAT. Asan ang mga Team SWAT? Woo! Ang Team SWAT ng Christ the Rock ay nagpunta sa Door of Faith, dyan sa Taala. And we ministered to them wholeheartedly. Tama ba, mga team? Wholeheartedly? Buong puso, di ba? Buong kaluluwa. Amen? And you know what? We also experience na kami ay pinakain. Ayan, so shout out to Tata.
Da? Pinakain kami, nakita namin yung mga pagkain, kanina nga pinag-uusapan namin, wholeheartedly prepared. Wholeheartedly. Iba kasi yung nagluto at nagpakain. Pero iba yung nakita mo na pinag-isipan. Tuwan-tuwa talaga ako doon kasi yung choices of menu, the way they present the food, talagang ginawa nila yung the best nila. Ayan. May mga food combination, may dessert, may pasta. Ang ganda ng presentation nila. So nakita ko, iba talaga ang nagmamahal ng buong puso, buong kaluluwa, di ba? At buong pag-iisip. And you know what? That is how we must love the Lord. Hindi lang tayo pupunta para magpunta. Hindi ka lang magmi-ministry para mag-ministry. Hindi. Gagawin mo yung best mo. Amen? Nakita nyo ba si MJ kanina nung kumakanta? Di ba? He's giving his best. Amen ba? Nakita niyo ba yung mga musicians, how they worship the Lord, di ba? Giving their best. Tayo, paano tayo nag-worship kanina? Did we give our best for the Lord? Tayo ba ay nakatayo, nakataas ang kamay? Di ba nagpupuri ng alam mo sa isip mo, sa puso mo nung kinakanta natin yon sa lahat ng panahon? Di ba? Yan ba ay kinakanta mo, nire-recite mo? O talagang grabe Lord, Diyos ka sa akin. Di ba? Iba yun. Di ba? You really mean what you are saying. Actually, you are devoting yourself in worshiping the Lord. Amen? Iba yun. Huwag mong sabihin, kasi maganda yung boses. Hindi. Kahit anong tono yan. Diba? Inaayos yan ni Lord. At para kay Lord, yan ay napaka mabangong samyong hain sa harapan ng ating Diyos. Amen? Amen? Ayan, praise God. Ayan, di ba? So we really need to level up in our love for God. Alam mo, pag love mo si Lord, you're not actually counting kung ano yung mga nagagawa mo para sa Kanya. Hindi ka nagbibilang. Amen ba? Kasi gusto mo todo-todo para kay Kristo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Siyempre, todo rin ang pagpalakpak sa Panginoon. Yung malakas sa palakpak, kasi Diyos yan eh. Diyos yung pinapalakpakan mo, hindi tao. Di ba? Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung makikita lang natin how the angels worship and adore God, mahihiya tayo. Di ba? Kasi, grabe, yung palang opportunity na makapag-worship kay God, hallelujah. Amen? To be in His loving presence, wow, glory to God. Amen? Kaya dapat tayo, magle-level up tayo. We must not treat the way we worship or we serve God just like to anybody else. Amen? Because our love for the Lord must be excellent. Hallelujah. Amen? Dapat yung the best. Amen? Sino dito yung kapag ka nagbibigay ka, sa pagbibigay mo, you see to it that this is excellent. Hindi ito tira-tira, hindi ito barya-barya. This is my best. Amen? Pagpunta mo dito, you want to look good. Why? Because I am worshiping my God. Hallelujah. Amen? So, susuot mo yung the best mo. Di ba? Pagpunta mo dito, aagahan mo. Bakit? Ayokong malate. Baka may mamiss ako. Di ba? Mag-extend ka pa ng ministry, mag-hospitality ka, kung ano pa man ang gagawin mo. Because you love the Lord wholeheartedly. Amen? Basahin naman natin sa Tagalog. Ang sabi sa Marcos 28:12, 28:30, may isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikinig sa pagtatalo nila. Napakinggan niyang mahusay ang sagot ni Jesus. Kaya lumapit siya at nagtanong din, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pinakamahalaga, church! Pakinggan ninyo, mga Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang natatanging Panginoon. He was speaking to people.
Siya ang nag-iisa, ang tangi, ang ating Diyos na natatangi. Ang ibig sabihin na natatangi, nag-iisang Panginoon. No other God. Verse 30, kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Praise the Lord. Amen? Yan dapat ang pagmamahal natin kay Lord. Ha? That is full blast love for God. Ha? Pagmamahal ng buong puso, actually yung pagmamahal pa lang ng buong puso, okay na yun. Diba? Kasi pag nagmahal ka ng buong puso, parang, diba, if you capture the heart, diba, you've captured the person, diba, ganun yun? Pero hindi lang yun para kay Lord. Ang sabi dito, alam niyo, pag sinabing buong kaluluwa, yun kasi yung tunay na ikaw. Dapat mahal mo si Lord. Hindi lang ng katawan. Ha? Hindi lang itong katawan na pisikal, pero yung nasa loob mo. It speaks of our intimate relationship with God. Ha? Maari kasing nagmi-minister ka dito, di ba? Maaring nagpipicture ka o kung ano pa man ang ginagawa mo, but how is your personal relationship with God? How is your prayer life? How's your devotional life? How's your fasting life? It speaks and it shows our love ng buong kaluluwa sa Diyos. Yung wala nang nakakakitang iba. It's between you and the Lord. Amen ba? At ng buo mong pag-iisip. Alam niyo ang pag-iisip? Kasi minsan, di ba, sabi nga nila, maari tayong magkasala sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi rin nakikita ng tao yon, di ba? But how are you treating God? Siya ba ang priority mo sa buhay mo? Siya ba ang priority natin sa ating mga buhay? At syempre, buong lakas. Sabihin nga natin, buong lakas. Kasi naman, kay Lord naman galing ang ating kalakasan. Amen? Amen ba mga kapatid? Diba? So yung alam nyo, yung pagising pa lang natin sa umaga, si Lord naman ang nagising sa atin. Diba? Yung pagtayo mo pa lang sa higaan mo, yung iba hindi nakakatayo. Diba? Wala silang lakas. Pero ikaw nung tumayo ka, binigyan ka ni Lord ng kalakasan. Diba? Tama ang pag-iisip mo. Diba? Grabe. Blessed na bless. Sabi mo nga sa katabi mo, blessed na bless ka, kapatid. Diba? Blessed na bless tayo, mga kapatid. Amen? O sabi mo, pinagpala ka, kapatid. Diba? Sige, sabihin mo, kausapin mo naman yung katabi mo. Sabi mo, pinagpala ka, kapatid. Diba? You speak. Oo, huwag kayo mahiya kasi pinagpala talaga yan, di ba? Yan, pinagpala tayong lahat. Hallelujah. Alam niyo, napakadaming pagpapala talaga ni Lord, di ba? Yung tayo ngayon ay magkakasama dito, di ba? Hay, nako, hallelujah. Amen. If we will just expose ourselves, di ba? Tayo ay blessed na blessed. Diba? Tinitingnan ko kayo ngayon. Ako, talagang blessed na blessed kayo. Diba? Kagaganda, kagagwapo. Diba? Hay, nako, grabe. Totoo talaga. Kakaiba talaga. Biruin nyo, naka-aircon pa tayo. Diba? Ang ganda ng upuan ninyo. Diba? Malapad, komportable. Ay, this church is so much blessed. Amen? Biruin mo, may aircon ka na, may electric fan ka pa. Pinapatay ko na yung isa. Hindi talagang malakas talaga, di ba? Praise the Lord. Nagpandesal na kanina, mamaya, magtatanghalian pa. Mamaya, may Jollibee pa. Blessed na blessed ka talaga. Sabihin mo sa katabi mo, blessed na blessed ka talaga. Praise the Lord. May maruya pa. Sige, o-order tayo ng maruya. Napakabuti ng Diyos, di ba? Have you ever thank God? Napasalamatan niyo na ba si Lord? Napasalamatan niyo na si Lord ngayong araw na to? Napasalamatan niyo na si Lord ngayong araw na to? Yan. Maaring merong hindi magandang pangyayari o maaring merong hindi perfect ang life, but if you will see
ang magaganda na mayroon tayo, mapapa-hallelujah ka talaga. Amen? Talagang smile lang, masarap mabuhay. Amen? Smile lang, masarap mabuhay. Bigyan mo nga ng magandang ngiti ang katabi mo. Di ba? Bigyan mo ng magandang ngiti yan. Bigyan mo ng magandang ngiti. Di ba? Maging encouragement ka dyan sa tao na yan. Amen? Praise the Lord. Sabihin natin lahat, thank you, Lord. Sige, sabihin natin, thank you, Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, the more we show to God how appreciative we are, mas lalo tayong i-bless ni Lord. Di ba? Ikaw, kunyari may binigyan ka, tapos nakita mo yung binigyan mo, appreciate niya yung binigay mo. Ginagamit niya yung pabango na binigay mo. Yung lipstick na binigay mo, di ba? Eh di ba, ako tuwan-tuwa ako pag nakita ko, ay, ginagamit niya, ay, na-appreciate niya, di ba? Ayan, di ba? O, yung kinain niya yung binigay mo na dates. Wow, kinain niya na ba? Di ba? Ang sarap, no? Ayan. Ay, hindi tumagal. Sige, dadagdagan natin, di ba? Di ba? Ganon, di ba? Yan, ganon din si Lord. Ganon din si Lord. Binigyan ka niya ng kalakasan, di ba? Ay, Lord, thank you talaga, di ba? Binigyan ka ng kagandahan. Ako nung kahapon, nung papunta ako dun sa ating deliverance, sabi ko sa mga kasama ko sa kotse, ang ganda ko talaga. Sabi ko ganon. Hindi, di ba talaga, Bishop? Kasi di ba may ganon yung kotse, pag ganon mo, may salamin. Pag tingin ko sa salamin, napakaganda ko talaga. Di ba? Hindi talaga. Napansin niyo po ba? Napansin niyo? Sabi ko, God, sabi ko gano'n. Sabi ko, ganito itsura ko nung bata ako eh. Talagang sabi ko, praise the Lord. Di ba? Have you ever appreciate your beauty? Yung binigay sa iyo ni Lord. Ang sabi ng Panginoon, tayo ay ginawa niya kawangis ng Diyos. Amen. Yung itsura mo, kawangis ka ng Diyos. Napakagandang nilalang. Amen? Punong-puno tayo ng kagandahan dahil tayo ay ginawa kawangis ng Diyos. Hallelujah. And you know what? The more we appreciate it, lalo tayong pagagandahin ni Lord. Lalo tayong pagagwapuhin ni Lord. Amen? Binigyan ka ni Lord, binless ka ni Lord ngayon ng bonus, di ba? Tapos sobrang appreciate mo, ibibigyan ka ulit ni Lord ng bonus kahit hindi December. Di ba? Bibibless ka ulit ni Lord. Bakit? Kasi sobrang natuwa ka, sobrang inappreciate mo si Lord. Amen. Okay, so kung ganon tayo, mas lalong ganon si Lord. Because our God is unlimited God. I want you to realize that. Kunyari ako, gusto ko mambigyan kayong tagi-1,000,000. Wala akong magagawa, hindi ko kayang gawin yon. Amen? Pero si Lord, kayang-kaya. That's why we really need to really get the favor of God. Amen? We really need to get the attention of God. Amen? We really need to serve God. Dati nga may word akong ginagamit. Pag sisip-sip lang naman tayo, sumipsip na tayo kay God. Di ba? Paano ka sisip-sip kay God? Abay, umaga pa lang, pangitiin mo na si Lord. Umaga pa lang, magsasayaw ka na, magpuri ka na sa Diyos. Di ba? Love language ni Lord ang worship. Abay, sumipsip ka kay Lord, umaga pa lang, magkakakanta ka na, di ba? Umaga pa lang, magbasa ka na ng salita ng Diyos, nako, love na love ka ni Lord, di ba? Umaga, tanghali, hanggang gabi, pasiyahin mo si Lord. Alam mo ba, pag napasiyan nyo si Lord, pag napasaya natin si Lord, hindi kayang pigilin ni Lord, ay pagpapalain ko talaga tong bata na to, itong anak ko na to, di ba? Eh talagang pinapasaya niya ang puso ko eh, di ba? Tama ba? Kita nyo, what's the greatest commandment? The first and the most important commandment, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Pag ginawa natin yon, na-capture na natin ang heart ni Lord. Tapos sisigundahan mo pa nung second commandment, and you shall love your neighbor just as you love yourself.
Ay, nako. Baka hindi lang 13 month ang ibigay sa inyo ni Lord. Umabot hanggang 20th month. Amen? Hindi natin alam, baka gawing 26 month pa ni Lord. Amen? But it is just, napakababaw lang yun. Di ba? Pera lang kasi yun. Pero may mas importante dyan. Naku, gagawin ka niyang fruitful. Ibe-bless ka niya spiritually. Yung mga prayers mo, sasagutin. Naku, I love you, Lord, talaga. Sabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord. You are so good. Hallelujah. I love you, Lord. Amen? Ay talaga, biruin nyo 12 months, 2024. Nakatagal tayo. Amen. Buhay ka, kapatid. Malakas, pinagpala. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo, pag pinabayaan tayo ni Lord, 1 segundo lang, wala tayong lahat. Pero hindi ka iniwan ni Lord. Hindi ka pinabayaan ni Lord ni 1 segundo. Purihin ang Diyos. Amen? Hallelujah. Why do I love thee? Because He loved me first. Hindi natin may pagmamalaki kay Lord na, Lord, mahal kita. Diba? Kasi kaya naman natin mahal si Lord kasi una siyang nagmahal sa atin. Alam mo ba kapatid, wala ka pa, minahal ka na ng Diyos. Grabe Lord, di ba? Di ba? Sabi ng 1 John 4:19, we love because He first loved us. Nasulat ang John 3:16, wala pa tayo. For God so loved the world at kasama ka sa mundong yun, kapatid. Amen? Mahal na mahal tayo ng Diyos. And of course, because God is love. Amen ba? Sa Kanya nagmula siya ang pag-ibig. Kaya tayo ay nakakapagmahal sa ating Diyos. Amen? Amen? So mahal natin ang Diyos kasi una siyang nagmahal sa atin. Amen? Sino dito yung una kang minahal? Alam nyo sa amin ni Pastor, ni Bishop, una akong nagmahal sa kanya. Woo! Di ba? Oo. Actually, love at first sight ko yan. Nakita ko pa lang yan sa FEU. Ma-segue nga lang. Alam nyo ba, nakita ko siya sa FEU. Teka lang. NTV. Nako, building yon, di ba? Tapos ito sa may hallway. Hindi ko pa siya, mind you, hindi ko pa siya kilala. Paparating pa lang siya. Grabe talaga. I can clearly recall. Naka-white jeans siya na Levi's. Tapos naka-white t-shirt siya. Tapos lumalakad siyang ganon. Tapos ang astig pa niya maglakad eh. Parang ganyan. Sino ba yung ganon maglakad dito? Basta astig na astig siyang maglakad nun. Tapos nakaupo lang ako sa waiting shed. Sa FEU kasi, madaming mga waiting shed. Way back hindi ko na alam kung ano itsura ngayon nun. Nakaupo lang ako, may kaibigan ako, paparating siya. Alam mo, Bishop, hindi ko talaga alam. Pero nung paparating ka pa lang, nakita pa lang kita, sabi ko doon sa kaibigan ko, alam mo, yan ang mapapangasawa ko. Sinabi ko talaga yan, gulat na gulat talaga siya. Ha? Kilala mo ba yan? Hindi ko yan kilala. Pero alam ko yan ang mapapangasawa ko. Sabi kong ganon. Dineclare ko na. Tapos, maya-maya, may sumunod sa kanya. Nung sumunod sa kanya, kilala ko. Classmate ko nung first sem, sabi ko, huli ka. Sabi ko, gano'n. Paparating siya, di ba? Paparating siya, may kasama siya, bigla may, sabi ko, hi, Randy. Kasi Randy, duro. Alam niyo si Randy? Sabi niya, hi. Hindi, hi kami, kasi second sem yun di ba? Sabi ko, Randy, hi. E di syempre, pinakilala niya sa akin si Anthony. Sabi ko, Anthony pala ang pangalan ng mapapangasawa ko. Grabe talaga. Tapos alam nyo ba, si Bishop, hindi ako pinapansin. Hindi talaga niya ako pinapansin. Kasi classmate ko siya Buong classroom may crush sa kanya. Di ba? Tapos sabi ko nga, para magkakaroon ng parang party-party, sabi ko, wag na kayong mangarap. Escort ko yan. Yan talaga. Tumigil kayo. Hinahawi ko talaga. Magsitigil kayo, ha? Magsitigil kayo. Basta sa akin si Anthony Montaño. Bahala na kayo. Sa akin si Anthony Montaño. Talagang tawa sila ng tawa. Because I first loved him. Alam niyo ito yung umaga, Bishop, naalala mo, dinadalang kita ng OTAP. Naalala mo yon? Oo. Pag pumapasok ako,
Kasi nanay ko, binibigyan ako ng baon, mga tinapay, mga ganyan. Laging dalawa ang kinukuha ko. Isa sa akin at isa sa kanya. Totoo yon. Because, teka lang, baka mawala ako sa topic. Because I first loved Him. And you know what happened? Ito ang peak ng story. Because I first loved Him, siguro naramdaman niyang mahal niya ako. One day, walang teacher. Bigla siyang lumabas ng koridor. Sabi niya, Maricel, halika. Sabi ko, bakit? Halika. Tinakad niya ako sa koridor. Tapos nandun kami. Wait, Papa. Kinikilig ako. Andun kami sa koridor. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, mukhang mahal na kita. Sabi! Grabe! Alam mo, makinig muna kayo. Nung sabi niya, alam mo, mukhang mahal na kita. Sabi ko, mahal din kita. Grabe talaga. Sabi ko, because I first loved Him, naramdaman niyang mahal na mahal ko talaga siya. Sabi niya sa akin, mukha pa. Hindi pa siya definite. Sabi niya, mukhang mahal na kita. Sabi ko, mukhang mahal niya na ako. Sabi ko, alam mo, mahal din kita. Alam mo, grabe talaga. Pag naalala ko yung love story natin, natatawa talaga ako. Ganun pala si Lord. Dahil minahal tayo ni Lord, you cannot say no to the love of God. Amen ba? Amen ba? Diba? O, so sa mga lalaki dyan, kung talagang mahal mo, magpursige ka. Diba? Because love never fails. Diba? So mahal na mahal tayo ni Lord. Kaya nga tayo, dapat pag meron tayong mahal sa buhay, nang nais natin makakilala sa Panginoon, pakikitaan natin ang pagmamahal. O church, ganito gagawin natin. Kung merong taong ayaw sa'yo o hindi ka feel kasama, regaluhan mo ngayong Pasko. Ha? Oo, regaluhan mo. Kasi yung mga taong mahal ka na yan. Yung mga taong may ayaw sa'yo, galit sa'yo, regaluhan mo, di ba? Bigyan mo ng pagmamahal, di ba? Yan, because God is love, amen? So we love because He first loved us, okay? Second, He sent Jesus as a sacrifice to pay the price for my sin. Mahal ko ang Diyos kasi siya naman talaga nagsakripisyo para sa akin. Amen ba? Amen? Yun nga lang, pinautang ka. Minahal mo na at may utang na loob ka. Amen? Yun nga lang, isang tao na nagbigay sa'yo ng pabor. Minahal mo. Kasi binigyan ka ng pabor. How much more ang isang Diyos na niligtas ka. Hallelujah. Amen? Abay, mamahalin ko na talaga yun, di ba? Bakit? He gave His life for me. Amen? Alam nyo, may 4 akong anak, may 5 akong apo. Kung sasabihin mo sa akin na yung buhay mo ay ipapalit sa isa sa apo ko o isa sa anak ko, parang hindi, ewan ko, sorry pero parang hindi ko alam kung magagawa ko yun. Amen? But you know what? Our God the Father, He has one and only. Third is because His
hallelujah, redeemed us from slavery of death, from slavery of sin, from the works of Satan, from the works of the enemy. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And of course, He does not judge, reject, or condemn. Di ba palagi tayo nagkakasala? Di ba? Sino naman dito ang aamin na hindi ka lang isang beses nagkasala? Minsan nga once a day. Minsan nga twice a day. Minsan nga 3 times a day. Minsan higit pa. Di ba? Meron ng karapatan ng Diyos na i-judge tayo. But no, sabi niyang John chapter 3 verses 17 to 18, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him, we might be saved. He who believes in Him is not condemned," praise God. "But he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the one and only begotten Son of God." Alam nyo, napaka-powerful ng verse na to. Di ba nakalagay dito, tinan nyo ha, "He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he does not believe in the name of the only begotten Son of God." Pero alam nyo si Lord, napakahaba ng pasensya. Nung nagde-deliverance ako, meron ako na-encounter, mangkukulam. Sabi ko sa kanya, "Accept Jesus Christ as Lord and Savior." Sabi sa akin, "Hindi!" Sabi ng ganun sa akin, "Hindi siya ang Diyos ko." Sabi nung mangkukulam. Grabe. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, alam mo, binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ngayon. Sabi ko na magsisi. Sabi ko gano'n. Pinag-pray ko talaga, sabi ko, "Lord, puspusin niyo po ito ng inyong pag-ibig." Kahapon lang to. Alam niyo, nung sinabi ko yun, "Lord, puspusin niyo po itong mangkukulam na ito ng inyong pag-ibig." Maya-maya umiiyak na. Maya-maya tinanggap niya si Jesus Christ as Lord and Savior. Grabe. Alam niyo, ang pag-ibig ng Diyos, may chance. Even nga doon sa mga taong nireject siya, binigyan pa rin niya ng pagkakataon, another chance to say yes to me. Amen? Hallelujah. Thank you for the love of God. Amen? And of course, He forgives me. Pinatawad tayo sa ating kasalanan. Church, kung ikaw man ay nandito, kung nasa online ka, you feel condemned, you feel judged, dahil totoo namang guilty tayo, guilty ka sa kasalanang nagawa mo, alam mo yun, alam ng Diyos yun, na guilty ka, guilty ako, guilty tayong lahat. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, 1 John 1:9, if we confess our sins, hallelujah, yun lang ha, if we confess, kailangan lang nating lumapit sa Diyos. Kahit anong kasalanan, kahit gaano kalaki ang kasalanan na nagawa natin sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, lapit ka lang, anak, lapit. If you confess your sins, sabi ng Bible, He is faithful and just. Hallelujah. Alam niyo itong word na faithful, ibig sabihin ng faithful, hindi nagbabago. Tuwing lalapit ka, wala itong expiration. Hallelujah. Tuwing lalapit ka kay Lord, siya ay tapat. He is just to forgive you and cleanse you and purify you from all unrighteousness. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Come on, let's clap our hands to God. Kita nyo yung word dito ha. Ang sabi dyan, hindi ka lang patatawarin. Hindi lang. Ang sabi dyan, lilinisin ka pa. Forgiveness and cleansing from all unrighteousness. This is powerful. Hindi ka lang kasi niya patatawarin, hindi ka niya lang lilinisin sa mga chosen sins mo. Hindi. From all unrighteousness. Hallelujah. Amen? Sa lahat. Malaki, maliit na kasalanan, nakita ng tao, walang nakakita, ikaw lang ang may alam. Kapatid, lapit lang kay Lord. Lapit, lapit. It doesn't matter, di ba? Kung ano man na nararamdaman mong guilt, isurrender mo yan sa Diyos. Hallelujah. At ang sabi ng Panginoon, patatawarin ka niya. Lilinisin niya tayo
purihin ang Diyos. Amen? And of course, His love and goodness caused me to seek His grace and mercy and repent for my sin so that He can forgive me. Bibigyan pa tayo ng grace ni Lord. Grabe. Diba? Grabe ang pabor. I-orchestrate niya pa. May mag-i-invite sa'yo. May nagpe-pray sa'yo. Hallelujah. Amen? Amen? Paano ka nakakilala sa Diyos? Alam mo, may taong nanalangin sa'yo. Ako nakakilala ako sa Diyos. Meron akong isang tito ko na nanalangin para sa akin. At isang araw, nasa bukid kami, binuksan niya yung Bible, King James Version. Yun ang una kong encounter sa Word of God, sa John 3:16. Ang sabi sa akin ng Tito June ko, Maricel, ito ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Diba? Binasa niya yun sa akin, siniran niya ako ng gospel. And you know what, during that time, I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Nagkasala na naman ako. Bumalik na naman ako sa makamundong buhay. After nun, again and again and again and again, marami nang ginamit ang Panginoon para ako ay tunay na makakilala sa Diyos. Hallelujah. Hanggang sa nabago ang buhay ko, all by the grace of God. Hallelujah. Amen? Di ba minsan, o sino dito nga amin, matagal ka ng Christian. Pero bakit ganun? Di ba? Bakit parang hindi ako Christian? Di ba? Alam mo kapatid, ang biyaya ng Diyos, sapat at lubusan. Ibubuhos niya ang biyaya niya sa iyo. Sa araw-araw, palalim ka ng palalim ng pagkakilala sa Diyos. Palapit ka ng palapit sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Until we became like the image of our God Himself. Di ba sabi ni Lord, from glory to glory. Amen? According to His image, according to His righteousness. Hallelujah. Ang sabi dito sa Romans chapter 2 verse 4, or do you despise the riches of His goodness, forbearance, long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Amen? Biyaya pa rin ng Diyos na tayo ay nakakahingi ng tawad sa Kanya. Amen? Biyaya pa rin ng Diyos na tuwing araw ng linggo ay nandito tayo. Amen? Biyaya ng Diyos na sa araw-araw tayo ay nakakapanalangin, na tayo ay nakakapag-serve kay Lord. Hallelujah. And number 7, He is my Father and He has made me His child. Praise God. Amen? Sabi ng Galatians chapter 4, verses 6 to 7, and because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts. Power, di ba? Crying out, Abba, Father, therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatang maging anak. Hallelujah. Ano sabi dyan? Heir, sa Tagalog, tagapagmana. Tagapagmana ka, kapatid. Hallelujah. Alam nyo ba ang anak, tagapagmana? Dati hindi ko na-appreciate yan, pero nung namatay ang tatay at nanay ko at binigyan ako ng pamana, ayun pala yun. Kung ano ang sa kanila, sa akin. Ganon si Lord. Kung ano ang sa Diyos ay sa iyo. Magpakaanak ka. Magpakaanak ka. Hallelujah. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya tayo tuwing iiyak, tayo tuwing mananalangin. Anong sabi? Pwede daw natin siyang tawaging Abba, Father. Diba? Ama. Ama. Diba? Kaya huwag tayo mahihiya. Lumapit sa Diyos. Amen? Huwag kang magdududa. Ha? Bakit? Magdududa ka kasi kung wala kang relasyon. Di ba? Pupunta ako kay pupunta ako kay Jasmine. Kaya lang baka i-reject ako di ba? Baka hindi niya ako pansinin di ba? Pero ikaw paglalapit ka sa ama mo, di ba? Tatay mo na nagmamahal sa iyo. Wow, di ba? Wala kang hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Wala kang alinlangan, di ba? Kasi alam mo yung ama mo, minamahal ka. And of course, He hears and answers my prayer. Sabi ng 1 John 5:14-15, now this is the confidence. Church! Ito daw ang ating confidence. Pag sinabing confidence, ano ba yung sa Tagalog nun? Kasiguraduhan? Tama ba?
Kumpiyansa. Very good. Ito ang ating kumpiyansa. That we have Him. And that if we ask anything, say it with me, anything. Ito yung kumpiyansa natin. Kahit ano daw. Anything according to His will. He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have petitions and that we have what we ask of Him. Ito yung kumpiyansa natin tuwing hihingi tayo kay Lord nang naayon sa Kanyang kalooban, didinggin niya, sasagutin niya yung mga panalangin natin. Church, kalooban ba ng Diyos na tayo magkaroon ng malulusog na pangangatawan? Sige, come on, answer me. Diba? Naratay nga siya sa krus para sa kabayanan ng kasalanan mo di ba? At kalakasan ng pisikal na pangangatawan mo. Amen. So tuwing lalapit ka sa Diyos, alam mo, kalooban ni Lord, malusog na pangangatawan ko. Tuwing lalapit ka kay Lord, Lord, kailangan ko Lord nito Finances. Kalooban ba ng Diyos na yumaman ka? Sagot. Isa pa. Sabi ni Lord dyan di ba? I have plans to, amen. Plano ng Diyos na tayo ay pasaganahin. Plans to prosper you. So, hingi ka ng kasaganahan kay Lord. Amen ba? Kalooban man ng Diyos na maligtas ang pamilya mo? Amen. Lapit kay Lord. Diba? Yun ang kumpiyansa natin Huwag ka lang mananalangin ng kapahamakan ng tao, ng mahal mo sa buhay. Huwag kang mananalangin ng mga sumpa. Hindi ang kalooban ng Diyos. Pero kang pinapanalangin mo, di ba? Lord, you know it is your will. Bigyan mo pa ng verse si Lord. Di ba? It is a yes and amen. For the glory of God the Father, Son, and Holy Spirit. Hallelujah. And of course, He cares about me and provides for me. Sabi ng Matthew 6:31 to 33, therefore, do not worry. Saying, naalala ko tong do not worry na to. Nung kami ay nag-annual planning, yung mga pastors, meron kami mga pagkain. Di toka-toka yung mga pastor, magdala ka nito, magdala ka nito, magdala ka niyan. Di dumating kami doon, unang meal namin, dinner. Di naglapagan na yung mga pastor ng mga dala nilang pagkain, di ba? Nung nakahain na, sabi ko, ipapari pagkain natin bukas. Sabi ni Pastora Jessica, Pastora, do not worry about tomorrow. Sabi sa akin ka na. Pinagkakain lahat ng pagkain, pati yung pagkain kinabukasan. But you know what? God provided. Amen? Therefore, do not worry saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need these things. Ito yung maganda, but seek ye first His kingdom and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yung mga heart's desires natin, listen, yung mga nilalambing mo kay Lord, yung kotse, yung bahay, yung maayos na relasyon ng pamilya, yung negosyo mo, yung mga nilalambing natin kay Lord, added lang yan. Ina-add lang yan ni Lord. Dinadagdag lang yan ni Lord. Ang gusto ni Lord, seek me and my righteousness. Ako ang unahin mo. Ako ang habulin mo. Lahat ng ninanais mo, I will add it to you. Alam niyo ba yung additives? Para siyang nagluluto ka. Meron kang naggigisa ka ng steak. Alam niyo yung additives dyan? Salt, pepper, di ba? Pero yung steak, it's the main meal. Alam nyo, ganun din si Lord. Kailangan si Lord yung main meal mo. Yung steak mo, si Lord yun. At alam mo ang gagawin ni Lord, lalagyan ka niya ng additives. Lahat ng pampasaya sa buhay mo. Woo! Lahat ng pampasaya sa'yo. Di ba? I-add yan ni Lord. Maayos na pamilya, maayos na relasyon, pagmamahal, kasiyahan,
Minsan may bonus pa si Lord. May trip ka pa. May bagong sapatos ka pa. Diba? Nagpariban ka pa ng buhok. Ha? I-add lang yan ni Lord sa'yo. Additives lang yan. Amen. But we need to find who is our main course. And that is our deep love for our God. Hallelujah. Pag minahal mo ang Diyos, tapos na. Solved na. Kapatid, solved na. Hallelujah. And you know what? If I belong to Jesus, I love this. Huwag niyo mamimiss to. Isulat niyo to. No one can snatch me from His hand. I am His for all eternity. Hallelujah. Amen. Sabi ng John chapter 10 verses 28 to 29. And I give them eternal life and they shall never perish. The Father who was given to me is greater than all and no one can snatch them out of my hands, declares the Lord. Ang sabi ng Panginoon, ikaw ay akin at walang makakaagaw sa akin sa'yo. You are His, you are my people, and no one can snatch you out of my Father's hand. Hallelujah! Walang gawa ng demonyo, kaaway o kung sino pa man ang makapaglalayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa Kanyang mga kamay. Hallelujah! Amen! Praise the name of the Lord. Now and forever, our God is faithful. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. And you know what? It is for us to respond to God's love for us. Gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano natin kamahal ang Diyos? One Sunday na lang, tapos ng full blast love, we will be entering into our new season. Yung love for God natin dapat mag-i-stay. Dapat yung love for God natin mas lalong mag-grow as we are heading towards our theme for next year. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ang dalangin ko, yung first and greatest commandment ni God, we will give it to God. Hallelujah. We will apply it in our lives. Hallelujah. That Lord, first and foremost, it is you. Una sa lahat, ikaw at wala kang kaagaw sa aking buhay. Hallelujah. 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 Lahat tayo ay magsitayo. Praise you, Jesus. Kantahin nga natin yung goodness of God. Hallelujah. At sa ating pagkanta nito, may we respond unto God, recalling, reminiscing how good God is. Hallelujah. Gaano siya naging katapat sa ating buhay. Ngayong taon na ito, praise the Lord. Yung mga bawat araw, linggo, buwan na nakalipas, our God is faithful. Amen. Amen. Praise you, Jesus. And as we sing this song, truly, we love God above all else. We love God with all of our hearts, with all of our mind, with all of our soul, and with all our strength. God, hindi ka namin ipagpapalit sa anumang bagay sa mundong ito, na kung sino man dito sa mundong ito, oh God, it's you above all else. Praise the Lord. Sige, church, let us sing this song. Hallelujah. 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 I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Amen. All my days have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Once again, I love you, Lord. I love you, Lord. Hallelujah.
held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my yes, Lord, oh, I will sing of the goodness. Whoa, and all my life has God faithful, amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night you are close like no other, amen. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Whoa, and all my life you have been faithful, amen. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me, amen. Your goodness is running after, it's running after your goodness. Your goodness is running, amen. It's running after, once again, your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid out, I surrender now. I'm giving you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Napakatapat niyo, O Diyos. Hallelujah. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Hallelujah. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon.